the opening. Drag queens appeared to parody Leonardo da Vinci. Drag queens appeared to parody Leonardo da Drag queens appeared to parody Leonardo. Absolutely revolting to watch. Drag queens appeared to parody Leonardo da Vinci's rendition of The Last. Okay. So, ang aking problema sa opening ceremony ng Olympics, well, sa mga nakakaalam, sa mga hindi nakakaalam, si Leonardo da Vinci, siya yung nagpinta nung famous Last Supper. Yan, ito yun, no? And then, during the opening ceremony of, wala po tayong problema sa painting. Ang kaso, nung ginawa nila ang opening ceremony ng Paris Olympics, so, ginawa nila na ganito, dinipik nila ang Last Supper, yan o. Yan. Drag queen. Okay. So, ang mga as you've seen, nakita nyo naman kung paano nila dinipek. Ayan, kung paano nila ipinakita ang The Lord's Supper sa opening ceremony ng Olympics, no? Wala po tayong problema sa mga drag queens. Wala tayong problema sa mga transgenders. Hindi po ako judge para manghusga. Ang problema ko dito is binastos nila ang The Lord's Supper. At hindi lang ako ang nagkaroon ng problema sa ginawa na ito ng Paris, France. There's an outrage all over the world. Lalo na ang mga Christian community sa ginawa nila na para bang ang binaboy nila ang The Lord's Supper. So, what happened in Paris, pagkatapos nilang gawin ito, so nagkaroon ng fire sa isang train station, and then nagkaroon ng brownout to the sa buong Paris. At ang sinasabi ng mga commentators, karma nyo yan because you mock the Lord's Supper, sabi. And then, you know, I was watching and I was listening habang pinapakinggan ko ang mga comments ng mga commentators, ng mga vloggers, ng mga podcasters, na talagang galit na galit sila sa ginawa na ito ng Paris. Ang Paris naman nag-apologize. No, hindi kasi sinasabi lang namin na ganito, ganyan. Inaalis nila na, hindi to yung Lord's Supper. Pero ang title nung opening ceremony nito is the Lord's Supper.
So, naalala ko tuloy yung nangyari din doon sa Titanic. Sa mga hindi po nakakaalam, mga bata-bata pa, no? Kung napanood, sa mga nakapanood ng Titanic, ito po ay napakalaking barko. Tapos, ito, totoo to ha, documented to. Nilagay nila sa isang banner. Sa pagkalaki-laki ng ship na yon, ng barkong yon, nilagay nila na even God cannot sink the ship. Na kahit daw ang Diyos hindi niya kayang palubugin ang barko na yon. Ano pong nangyari? Lumubog po ang barko. My point is, sa mga kalokohan natin, or kahit hindi mga kalokohan, kahit ang mga bagay na mga seryoso tayo sa buhay, huwag natin, do not mock God. Paano ba sa Tagalog ang mock? Hindi ko alam kung ano ang mock sa Tagalog. Hindi po natin pwedeng, sandali ha, sorry, Google natin. Ayun, laitin. Hindi po natin pwedeng laitin ang Diyos. It just doesn't. I'm so speechless. Na yung kagaya na ginawa nila dito sa Lord's Supper na mga drag queens, ang mga 12 disciples. Ang dami kasing pwedeng gawin eh. Ang daming pwedeng ipakita ang artistry ng France without mocking the Lord's Supper. Hindi ko alam kung panlalait ang tamang word eh. Para kasing panlalait is masyado siyang napakasimple. Pero yung the word kasi na mock, na I cannot say it in Tagalog. For some reason, hindi makapasok sa utak ko right now. Hindi kasi natin pwedeng lait-laitin or gawin na katatawanan. Yun. Huwag natin gawing katatawanan ang Diyos. Kasi hindi ko rin pwedeng sabihin kasi na I'm not going to represent kung ano yung pakiramdam ng Diyos. Pag merong nagmamak, pag may nanlalait, pag may ginagawa siyang katatawanan, gaya ng Lord's Supper na to, o kaya yung gaya ng ginawa ng England na sinabing kahit ang Diyos ay hindi pwedeng palubugin ang barkong ito, hindi ko pwede kasing i-represent ang Diyos para sabihin na, karma nyo yan, parusan nyo yan, galing sa Lord. I cannot do that. I can't. Hindi ko po pwedeng sabihin yon kasi hindi ko alam kung ano ang pag-iisip ng Diyos. But for me, ito lang ha, sa aking humble na opinion is, wag po natin laitin ang Diyos ng mga Diyos. Huwag po nating gawing katatawanan ang hari ng mga hari. Ang lumikha, huwag po natin siyang isali. No? Kasi it is not right. Hindi tama. Huwag nating kalabanin ang Diyos. Alam niyo yun, like, no, it is really so, hindi talaga ako makapag-comment eh. Kaya nga, sa totoo lang, ilang araw akong hindi nag-upload ng video. Kasi,
I've been working for 2 weeks straight. Nagtrabaho ako sa loob ng 2 weeks, diretso po yan. At nag-day off po siguro ako, straight ako ng 5 araw. Nag-day off ako ng 1 araw. And then, nagtrabaho ulit ng 2 araw. Nag-day off ng 1 araw. And then, diretso ulit na 5 days. So, kaya hindi pa ako nakapag-upload. But, even sa aking pagiging busy sa work, so, nakikita ko to kasi itong pinapalabas nila during the Olympic ceremony. Nakikita ko to sa mga televisions ng mga pasyente. Pag pumapasok ako sa kwarto nila at binibigay yung kanilang mga gamot, chine-check up ko sila. So, naka-on yung TV nila. At nakikita ko yung opening ceremony ng Olympics 2024. Sabi ko like, wow. So, hindi ako, like, I cannot wait. Hindi ako gusto ko na talagang i-upload ito. Gusto ko na talagang mag-comment tungkol dito. Na, wag ganon. No. It's a big no. Do not mock God. Wag po nating gawin na katatawanan at lait-laitin ang Diyos. Wag po, wag. Itong Paris na to kasi, tsaka yung kagaya, yung nangyari sa England, yung Titanic. Alam mo itong mga napakalaking mga bansa. Ang mga bansang ito na mayayaman. So, akala nila na yung bagay na dahil sa kanilang pagiging mayaman, akala nila sarili nilang kagagawan yon. Hindi kasi sila, ang lahat ng mga bagay na tinatamasa nila is galing sa pagpapala ng Lord. Like, wag nagmalaki. Yun, nagmalaki sila sa kagalingan nila ng paggawa ng barko. Ang galing-galing nila kasi napakalaki ilang meters yon. So, the same thing. Itong ginawa nila, so they're depicting yung artistry nila, yung the Lord's Supper na painting. Akala nila is like, yay! Hindi po pwedeng gawin yun. No. It's a big no. Yun lang ang comment ko. Kasi talagang hindi ako makapag-comment eh. Paano? Like, I cannot. Hindi ko lubos maisip o hindi kaya ng aking utak kung bakit may mga tao na kaya nilang gawin, no? Kaya nilang gawing katatawanan, gaya yung ginawa nila dito sa The Lord's Supper, na sa mga mundo ng Kristyanismo, itong Lord's Supper na to is napakahalaga na event, na pangyayari sa buhay ng mga Kristiyano o sa pagkabuo ng mundo ng Kristyanismo. Ang The Lord's Supper na to is ito yung gabi na huling hapunan ni Jesus Christ bago siya dalhin sa harapan ni Herodes. So, this is a very integral part of Christian belief, and yet, they made it like this. Na ginawa nilang katatawanan. Look at that, half naked, halos makita ang kanilang mga ari, kasi according sa nag-comment dito na halos matanggal pa yung brief ng isa. Ganon. No. It is really annoying. It is really unbelievable na paano nila nagawa ang bagay na to, ang France. So hopefully, sasabihin ko ba na the judgment will fall upon them? Gaya lang ang sinasabi ng mga ibang mga commentators na ang paghuhusga ng Panginoon is babagsak sa kanila. Ako po hindi ko pwedeng sabihin yon, na hindi ko po pwedeng i-represent kung ano ang pag-iisip ni Lord kasi no, I am just a mortal, isa lang po akong tao. Kaya lang kasi yung parang nanginginig yung aking laman na para bastusin ang halagang parte ng kasaysayan ng paniniwalang Kristyanismo.
So, sa totoo lang, nagbasa rin ako ng mga comments na hindi lang ang mga Christian ang mga na-offend dito, pati rin ng mga kapatirang Muslim na nagsabi sila, this is not right, na hindi tama na bastusin si Jesus Christ. Kasi parang ganun ang ano nila dito eh. Ganun ang sinasabi nila dito. Yeah. Kaya, ayun. I'm back.